Natanong mo na ba kung tama ang mga pagbabasa ng iyong Freestyle Libre o Dexcom? Maaring may punto ka. Hindi naman talaga bihira na magpakita ang mga CGM sensor na ito ng ibang numero kumpara sa iyong lumang blood glucose meter. Tingnan mo ang mga screenshot. Ang Freestyle Libre may higit 30 puntos na diferensya at ang Dexcom naman lampas 40% ang agwat. Bakit nga ba ito nangyayari? Kung nainis ka rin sa ganitong mga pagkakaiba, hindi ka nag-iisa. Dati, inis na inis ako kapag hindi natutugma ang glucose readings ko sa sensors at finger pricks. Akala ko hindi tumpak at walang silbi ang CGM sensors, pero ganito kasi yan. Nagsimimula akong magsaliksik sa paksa at napansin kong marami pala akong maling nagagawa na nakaapekto sa CGM readings ko. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang 10 pagkakamaling ito at ituturo ko sa iyo kung paano ito ayusin. At maniwala ka, huwag mong palalampasin ang pangalawa dahil madalas hindi napapansin at minamaliit ang pagkakamaling ito. Pero malaki ang naging epekto nito sa akin. Laging kumonsulta sa healthcare professional kung bagay sa iyo ang tips ko. Simulan sa pang-10 kong pagkakamali. Nung nakuha ko ang bagong sensor sa Botica, gusto ko agad subukan dahil sobrang excited ako. Pagkakuha ko ng unang reading sa CGM, tinusok ko agad ang daliri ko para i-check kung tugma sa glucometer ko. Pero hindi nagtugma ang mga numero. Sinubukan ko pa ng ilang beses sa mga sumunod na oras pero pareho pa rin ang resulta. Siyempre, nainis ako sa maling mga numero ko pero hindi ko alam na may tinatawag palang insertion trauma. Ipinakita sa ilang pag-aaral na hindi gaanong eksakto ang mga CGM sensors sa unang 12 hanggang 24 na oras pagkatapos itong ipasok. Madalas ko itong maranasan at kadalasan mali ang aking basa sa unang araw. Pero may madali akong solusyon. Nilalagay ko ang bagong sensor. 24 na oras bago mag-expire ang luma. Hindi ko agad kinukuha ang basa dito, pinapapriso ko lang sa braso. Pagka-expire ng luma, sinisimulan ko na agad ang bago sa app. Pag ginagawa ko yun, mas tama na agad ang basa simula pa lang. Ngayon, lagi ko nung pinapapriso lahat ng sensor ko. Freestyle Libre, Dexcom, pati sa Bionic CGM na gamit ko sa video na to. Malaking tulong talaga ang pre-soaking. Pero hindi nito naayos lahat ng problema ko. Marami pa rin akong maling readings pero nagulat ako nang malaman kong hindi talaga blood sugar ang sinusukat ng continuous glucose monitors. Totoo ito, hindi ako nagbibiro. Binabasa ng mga CGM sensor ang iyong glucose levels mula sa interstitial fluid, hindi mula sa iyong dugo. Kaya naman ang mga reading ng sensor ay palaging medyo delayed kumpara sa pagbabasa mula sa dugo mo. Karaniwan, 5 hanggang 10 minuto ang lag time na hindi problema kung stable ang blood sugar mo. Gaya na makikita sa graph, kapag kumain ka at mabilis tumaas ang blood sugar, maaaring mas mababa ang ipakita ng CGM kaysa sa blood glucose meter. Kapag naglakad ka at mabilis na bumabagsak ang blood sugar, pwedeng magpakita ang CGM ng mas mataas na numero. Kaya ang ikasiyam kong pagkakamali ay ang pag-aakalang sinusukat ng CGM ang real-time na blood sugar ko. Pero hindi talaga ganon. Nang malaman ko ang tungkol sa pagkaantala na ito, napangtanto ko na ang ilang sa mga pagkakaibang nakikita ko ay hindi pala mga problema ng sistema. Isa pala itong tampok na kailangan kong matuto ng gamitin. Ang maganda, lahat ng CGM system ay nagpapakita hindi lang ng glucose number, kundi pati glucose graph at trend arrow. Mahalaga ang trend arrow dahil ipinapakita nito ang direksyon ng blood sugar mo. Nang pinansin ko ang arrow at inaral ang glucose trend, mas naging epektibo ang paggamit ko ng CGM. Tuloy tayo sa ikawalawang pagkakamaling nagawa ko. Madalas mangyari sa akin na ginising ako ng urgent low glucose alarm ng aking CGM sa kalagitnaan ng gabi. Tuwing nangyayari yon, agad akong umiinom ng orange juice para tumaas ang blood sugar. Pero napansin kong wala akong nararamdamang sintomas ng low blood sugar. Nag-check ako gamit ang glucometer at normal naman blood sugar ko, hindi mababa. Ibig sabihin ba dito, nagsisinungaling ang CGM ko? Hindi ko talaga maintindihan. Nag-research ako at nalaman kong kapag nahihigaan ko at napupuwersa ang sensor habang natutulog, biglang sobrang bumababa ang reading nito. Karaniwan pala itong nangyayari at tinatawag itong compression low. Kapag naranasan mo ito, mali talaga ang mababang reading na nakukuha mo. Pero kapag nag-iba ka ng posisyon sa pagtulog at nawala ang pressure, kadalasan bumabalik agad sa normal ang sensor reading. Hindi mo kailangan uminom ng juice, gaya ko kung compression low lang. Ganito ang ginawa ko para maiwasan ito. Nilagay ko ang sensor sa likod ng itaas na braso ko, malapit sa katawan. Ligtas yon para sa akin. Hindi ko lang nilalagay ang sensor sa labas na aking braso dahil doon mismo ako madalas nagkakaroon ng compression lows.
Kahit alisin ang tatlong nabanggit kong pagkakamali, posible pa ring mali ang basa ng iyong CGM. Madalas ako makakita ng ganitong komento sa channel ko na nagrereklamo ang iba sa CGM readings nila. Sa totoo lang, magkakaiba talaga tayo. Walang kahit isang CGM brand na perpekto at gumagana para sa ating lahat. Pero ang maganda, marami namang CGM sensors na mabibili ngayon sa merkado na pwede mong pagpilian. Kung hindi gumagana para sa'yo ang sensor na ginagamit mo ngayon, subukan mo magpalit ng ibang brand. Ang Cybionic CGM ay nakatanggap ng CE Mark ngayong taon at inilunsad na sa merkado kaya available na ito ngayon. Ilang linggo ko na itong gamit at tuwang-tuwa ako sa accuracy ng readings ito. Gusto ko rin sa sensor na ito na may protective patch ito na tumutulong dumikit ng maayos at protektado mula sa panlabas na bagay. Kaya hindi basta natatanggal kapag nadikit sa pinto o frame. Kung gusto mong subukan ang Cybionic CGM, ilalagay ko ang link sa description ng video para maka-order ka. Salamat din sa Cybionic sa pangsuporta sa video na ito. Pero heto pa ang isa pang malaking pagkakamali ko sa paggamit ng CGM. Kita mo, pagkatapos ko magsimulang gumamit ng unang sensor ko, medyo nakakaramdam ako ng hindi maganda sa katawan. Malamang magkakasakit ako, kaya uminom ako ng vitamin C at kumain ng ilang orange sa araw na yon. Yan naman talaga dapat gawin, di ba? Mag-vitamin C para suportahan ang immune system mo. Oh, yun ang lagi sinasabi sa akin ng nanay ko. Pero yun nangyari nung gabing uminom ako ng maraming vitamin C ay nakakatakot. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi at agad ko naramdaman na sobrang baba ng blood sugar ko. Pero ipinapakita ng CGM ko na 100 at 6 na po ako. Pero nung sinukat ko blood sugar ko gamit ang glucometer, nalaman kong 4 na po lang pala ako. Matinding hypoglycemia ito na hindi nakita ng sensor. May nangyari rin ganito sa akin kinabukasan, kaya nag-research ulit ako gaya ng lagi kong ginagawa. Kinalan niya naman ako. Nalaman ko na ang pag-inom ng higit 500 mang vitamin C ay pwedeng magdulot ng maling mataas na glucose readings mula sa sensor. Galing mismo sa website ng Freestyle Libre ang babalang ito at di ako sure kung applicable din sa ibang CGMs. Pakiusap, mag-ingat sa vitamin C. Baka hindi niyo mapansin ang matinding pagbaba ng blood glucose tulad ng nangyari sa akin at ayokong mangyari yan sa inyo. Pwedeng lumala agad ito. Isa pa, may isa pang dahilan kung bakit maaring mali ang CGM readings mo. Karaniwang may filament ang CGM sensor na ini-insert sa ilalim ng balat para basahin ang glucose mula sa interstitial fluid. Dinisenyo ito para ipasok sa matabang bahagi sa likod ng itaas mong braso. Iyan ang lugar kung saan karamihan ay may sapat na taba at interstitial fluid sa katawan. Hindi ito dapat direktang ilagay sa kalamnan dahil based sa aking karanasan, magkaiba ang komposisyon ng mga kalamnan. Maaring mabaluktot ang filament at magkamali ang resulta. Ayon sa user manual, hindi rin dapat ilagay ang sensor sa ibang bahagi ng katawan. Hindi ko rin ito irerekomenda maliban kung sigurado kang alam mo ang ginagawa mo at handa sa panganib. Sa kabila ng sinabi ko, magkakaiba tayo ng katawan. May sobrang payat at halos walang taba sa braso at mayroon ding makakapal na braso na mas maraming taba. Nakausap ko na ang ilang mga taong sobrang payat at yung iba sa kanila ay mas tumatama ang resulta kapag nilalagay nila ang sensor nila sa kanilang hita o tiyan, kung saan mas marami silang taba. Nakausap ko rin ng ilang malalaking tao na mas dinidiinan ang applicator sa paglalagay ng sensor para mas lumalim ang filament. Sa ganitong paraan, nila nakukuha ang mas tumpak na resulta. Kahit ano pa ang katawan mo, kung laging mali ang CGM reading at walang ibang tips na epektibo, baka dapat mong subukan palitan ang pwesto ng sensor. Ngayon, punta tayo sa pagkakamali number 4. Mahalaga sa akin na itama ang pagkakamaling ito, kaya kailangan ko itong talakayin sa video dahil marami ang gumagawa nito. Sabi ko na dati nung bagong CGM ako, lagi kong tinitingnan ang mga numero ko. Hindi naging problema ito kasi nakatutun sa akin ang pagsusuri ng mga numero sa pagkontrol ng blood sugar. Ang problema, tuwing tinitingnan ko ang CGM screen ko, nakakaramdam ako ng ganito. Kailangan ko din mag-fingerprint at ikumpara ang CGM at fingerprick readings ko. Pero kadalasan, hindi tugma ang mga numero. Kapag nakikita kong magkaiba ang mga numerong ito, naiinis at lalo akong kinakabahan, lalo na sa gabi. Sa totoo lang, hindi kailangan magtugma lagi ang mga numero at hindi ko rin dapat laging ikumpara ang readings sa glucometer. Mas tumagal ang paggamit ko ng CGM, mas naging kampante ako at di na laging ikinukumpara ang mga numero, kaya nakatulong ito laban sa pagkabalis ako.
Dahil dyan, siguraduhin mong mag-fingerprint test ka kapag nararamdaman mo o sinasabi ng katawan mo na may hindi nagtutugma o hindi nagkakasundo. Sa numero na ipinapakita ng CGM, huwag kang magpanik tuwing makakakita ka ng maliit na pagkakaiba sa pagitan ng CGM reading mo at ng glucometer reading mo. Kaya anong klaseng pagkakaiba ang ayos lang at anong klaseng pagkakaiba ang hindi ayos? Maari nagtatanong ka, pupuntahan natin yan maya-maya. Pero bago natin gawin yon, hayaan mong ikwento ko muna ang isa pang sitwasyon kung saan napansin kong magulo ang mga CGM readings ko. Kapag nasa sauna ako, malayo talaga ang readings ng sensor ko. Nag-research ulit ako at nalaman na ang sobrang init ay pwedeng magdulot ng maling mataas na readings. Sa kabilang banda, ang sobrang lamig tulad ng ice bath o malamig na shower ay pwedeng magdulot ng maling mababang readings. Laging bumabalik sa normal ang mga numero kapag lumabas ka na ng sauna o malamig na tubig. Mga 5 hanggang 10 minuto lang at magiging stable at tama na ulit ang mga numero. Mag-ingat ka dyan at huwag mong gayahin ang pagkakamali ko na sumobra ako sa pagwawasto ng insulin dose ko dahil sa maling readings matapos ang mabilis na pagbabago ng temperatura. Ngayon, pag-usapan natin ang pangalawa kong pagkakamali kung bakit nagkamali ang CGM readings ko. Madalas itong hindi napapansin o minamaliit pero malaki ang epekto nito sa akin nung nagsisimula pa lang akong gumamit ng CGM. Dati may mga araw na palaging mas mataas ang ipinapakita ng sensor ko kumpara sa totoong blood sugar ko. Matagal kong hindi maintindihan kung bakit pero kalaunan may malaking akong natuklasan. Napansin ko na pag mas marami akong umiinom ng tubig, mas tumutugma ang CGM readings ko sa blood readings. Malaki talaga ang epekto ng hydration at simple lang ang dahilan. Tandaan, kinukuha ng mga sensor ang reading mula sa interstitial fluid mo. Kapag ikaw ay dehydrated, kulang ang likido sa katawan mo, kaya mas concentrated ang glucose sa interstitial fluid mo. Hindi alam ng sensor yon, kaya akala nito mas mataas ang blood sugar mo kaysa sa totoong halaga. Kaya kapag gumagamit ka ng CGM, siguraduhin mong hydrated ka at uminom ng sapat na tubig. Kung naayos mo na ang siyam na nabanggit kong pagkakamali pero mali pa rin ang readings mo, kontakin mo ang distributor mo para humiin ng libreng kapalit. Karanawan, maayos sila dyan. Pero bago mo gawin yan, hayaan mong ikwento ko muna ang pangunahing pagkakamali na nagawa ko noon. At kung gusto mo akong i-message o magtanong, ang pinakamagandang lugar para gawin yon ay sa aking Patreon. Sumasagot ako sa mga tanong ng patrons at kung sasali ka, makakapanood ka ng bonus content at matutulungan ang channel ko. Mura lang ang membership sa Patreon. $7 lang kada buwan pero limitado ang slots sa group ko. Gusto kong may sapat na oras makipag-ugnayan sa inyong lahat, kaya mag-sign up na habang pwede pa. Nasa ibaba ang link. At ito ang paunahing pagkakamali na nagawa ko. Hindi ko lang talaga naintindihan na walang glucometer at walang continuous glucose monitor ang 100% tumpak sa lahat ng oras. Bago mailabas sa merkado, dapat dumaan ang mga device sa clinical trial at aprubahan ng regulator gaya ng FDA sa Estados Unidos. Tinitiyak ng mga regulator na sapat ang katumpakan ng mga device na ito para pumasa sa kanilang pamantayan. Ngunit inuulit ko, hindi ito 100% tumpak. Ang mean absolute relative difference o MARS ay karaniwang pamantayan sa pagsukat ng katumpakan ng glucose monitor. Sinasabi lang ng pamantayan ito kung ilang porsyento ang pagkakaiba ng mga metro na ito. Sa karaniwan, mas mababa ang MAR, mas tumpak ang device. Ang marka ng Sibionic CGM na ito halimbawa ay 8.8% na napakatumpak. At talaga namang anumang mas mababa sa 10% ay napakatumpak. Dahil ang ilan sa mga lumang klase ng glucose meter ay may marka na higit sa 10 to 15% at nandyan pa rin sa merkado. Kaya, huwag ninyong asahan na lagi eksakto o magkapareho ang readings mula sa dalawang magkaibang device. Hindi yon makatwiran. Ipapakita ko sa inyo. Sa isang halimbawa, ipagpalagay natin na ang iyong CGM ay nagpapakita ng 85 at ang glucometer mo ay nagpapakita ng 115. Ipagpalagay natin na ang actual mong glucose ay 100. Kaya, pareho pa rin pasok ang mga readings sa 15% margin of error. Siyempre, hindi mo talaga malalaman ang eksaktong blood sugar mo sa kahit anong oras dahil wala kang laboratory sa bahay. Tandaan, pwedeng magkamali ang CGM at pwede ring magkamali ang glucometer. Ipinapakita ng halimbawa na kahit may 30% na diferensya sa readings, maaari itong mangyari minsan at hindi ibig sabihin may sira ang mga device. Ngayon, isang bagay na maaring hindi mo alam ay kahit ang glucometer mo ay pwedeng magbigay ng maling reading.
Kung hindi mo gagamitin ang tamang paraan sa pangsukat ng blood sugar mo, siguraduhin mong panuurin ang video na ito para malaman kung ano ang tamang paraan. Ano ang karaniwang maling ginagawa ng tao sa pangsukat ng blood sugar gamit ang glucometer? Kita tayo doon. Paalam.